Welcome back to our channel mga kaopinyon. Magandang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat saan man kayo naroroon o anuman ang inyong mga ginagawa sa mga oras na ito. Ang mga maliwanag na pagsisinungaling ni Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ Church ay nagiging dahilan ng pagbagsak ng kanyang karir sa pangkalahatan, maging religious man, business at political. Tatalakayin natin yan. Pero kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pindot na ang subscribe portion at paklik na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming video presentations. At siya nga pala, shout out muna sa ating mga masugid na mga taga-suporta na sina Ibon at iba pa, Suki ng Bayan, Benedict Bridge, Spuder Hasweg, aba, parang German name to si Mots at Quezon City Girl. Kumusta na po kayo? We wish more blessings to come for all of you. He has revealed to the world, and he said, "My son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name which is above every name." He gave me his name, and he took my name as his new name. So my name became his name, and his name became my name. I and my Father's name are one! Naririnig ninyo na sinasabi ni Quiboloy na siya ay appointed son of God. Sinasabi rin niya dito na nagpalitan daw sila ng pangalan ni Lord Jesus. Sabi niya, and I quote, "He gave me my name and he took my name as his new name. I gave him my name and his name are one." End quote po. O di ba kalapastanganan ito sa Biblia? Si Jesus lamang ang appointed son of God, mga kaopinyon. At si Jesus din ang babalik sa tamang panahon upang husgahan lahat ang nabubuhay kasama na yung mga namatay. Mababasa sa mga kredibleng komento ng mga Christian scholars na ang appointed son of God ay para sa paghuhukom at kaligtasan ng mga tao na manggagaling sa lipi ng Israelita, specifically sa lipi ni Haring David. Sa Bible, we all knew in Matthew chapter 3 verse 16. I quote, "It was John the Baptist who baptized Jesus Christ. At pagkatapos ng kanyang baptism, umahon si Jesus sa tubig. Pagkatapos nun ulit, nagbukas ang kalangitan at nakita niya ang Holy Spirit na bumaba tulad ng isang kalapati na lumapag sa kanya." End quote. At sa Matthew chapter 3 verse 17, nakasulat na nagkaroon ng tinig mula sa langit na nagsasabi, I quote, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." End quote. Maliwanag sa Biblia kung ganon, na si Jesus, mga kaopinyon lamang, ang appointed son of God. Hindi kasali si Quiboloy na hindi naman Israelita in the very first place. Kung mapapansin ninyo, sinabi ni Quiboloy na appointed son of God daw siya. Pero hindi niya sinasabi na siya rin ang huhusga sa mga namatay at nabubuhay. Ang ibig ba niyan sabihin paano kaya sa Israel ngayon, yung mga Israelita, yung mga Jewish people ngayon, siya rin ba ang huhusga sa mga namatay ng mga Jewish people pagdating ng tamang panahon, pati yung mga nabubuhay? Pagka anak ka ng Diyos, ako, anak ng Diyos, kayo, anak din na kayo ng Diyos. Tayo rin ang may-ari ng sanlibutan ginawa niya. Nilinlang lang tayo ni Satanas. Ngayon, nung ako ay inaring ganap na kanyang ginawang anak, kung anong pag-aari ng aking ama sa Espiritu, akin din yun. Di ba siya may-ari ng sanlibutan? Amen. So pagka naging anak ka niya, ikaw na rin ang may-ari ng sanlibutan. Amen. Ikaw nang magiging tagapagmana niya. Kaya kung ang sanlibutan sinasabi mo ay ang mga taong naririto, ang kanilang kaluluwa, dadaan talaga sa anak yun bago pumunta ng langit. Kung ang sinasabi mong sanlibutan ay yung planet Earth, ganon din yun, sapagkat siyang gumawa nito. Kamukha niyan, mga kaopinyon. Sinasabi pa ni Quiboloy na pagka ikaw raw ay meek o maamo, humble o mapakumbaba at gentle o malumanay, gaya ng sinasabi sa Mateo Kapitulo 5, verso 5. Mamanahin mo daw ang lupa. Kaya sabi ni Quiboloy, siya raw ang tagapagmana ng lupa. Pero sabi nga ng mga theologian at mga Christian scholars, ang pagiging maamo, mapakumbaba at malumanay daw ay iyong mga hindi iginigiit ang kanilang sarili sa iba upang isulong ang kanilang sariling mga kapakanan at interes.
at sila ay magmamana pa rin sa lupa dahil pinaniniwalaan nila na maghahatid ang Diyos ng magandang pangyayari para sa kanila. Sa madaling sabi, to be meek and humble and to be gentle simply means na ikaw dapat ay hindi nanggagamit ng ibang tao. Hindi ka nakikipag-away sa politika kung ikaw ay pastor. Kamukha noon, merong investigasyon sa Senado na pinangungunahan ni Hontiveros. Pagkatapos, hinamon ni Kibuloy na mag-file na lang daw ng mga criminal cases laban sa kanya dahil hindi raw niya nire-respeto si Hontiveros. At nagra-grandstanding lang daw sa Senado at sinabi pa niya na yung proceedings doon ay bogus daw. Kaya ang ginawa ngayon ng DOJ naman, di nag-file ng criminal cases laban kay Kibuloy. O di ba dapat humarap na nga siya sa korte? Wala eh. Nagtatago pa rin si Kibuloy at habang nagtatago, nagre-release pa ng mga masasakit na statements at mapanghamak at mapanghamon na mga salita kay PBBM. Di ba kawalan ng respeto sa presidente naman ng Pilipinas yan? Presidente yan ng Pilipinas. Binoto yan ng more than almost 21 or more than 21 million Filipino people. You know, you will be disrespecting not only BBM but including these millions of votes or the people who voted for him in the presidency pagka hindi mo nirespeto. Alam mo ba na, Pastor, na ours is a representative government and sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them? Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Alam kaya ni Pastor Kibuloy ang ibig sabihin nun? Kaya kahit wala siyang konkretong ebidensya na ipinapakita, sinasabi niya na totoo ba na kayo ay nag-hire ng mga voodoo experts sa India para gamitin sa akin? Yan ang sinasabi niya kay PBBM habang nagtatago siya eh. Sinabi pa niya, kayo ba ay gumagamit ng droga at nababangag na? Mga kaopinyon, ganito ba ang hindi dapat ganito ang mapakumbaba, maamo at malumanay. Kung wala namang kasalanan si Kibuloy, and by the way, all respects to Kibuloy mga kaopinyon. Wala naman siyang kasalanan, bakit hindi na lang niya harapin ang mga akusasyon laban sa kanya? Sinabi pa niya na ang pagpapakumbaba ay paghingi ng tawad para bigyan ka ng bagong espiritu at magmamana ka. Wala yung sinasabi niya sa video, hindi nakikita ngayon sa mga ginagawa niya. Umaapaw ang pagpapasalamat natin sa ating makapangyarihang Ama, ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ipinadala niya ang kanyang hinirang na anak, na sa pamamagitan niya ang sanglibutan ay maliligtas, at kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay kailanman ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay-buhay na walang hanggan. Kaya't patuloy po tayo sa panonood sa lahat ng programa ng hinirang na anak ng Diyos, dito lamang sa Sunshine Media Network International. Tunay nga, lubos at umaapaw ang pagpapasalamat natin sa ating makapangyarihang Ama, ating Panginoong Jesucristo. Ayan inulit lang natin dahan-dahanin lang natin. O yan yung nagpadala, Brother Gabriel, yung ama nila na si Lord Jesus Christ. Ayan to our Almighty Father, our Lord Jesus Christ. Ngayon, sino yung buktong na anak? Tuloy natin. Makapangyarihang Ama, ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ipinadala niya ang kanyang hinirang na anak, na sa pamamagitan. O ayan naman ang doktrina ni Kibuloy na pinapangaral niya sa mga napapaniwala niya. Siya raw ay appointed son of God. Sinabi ng kanyang tagapagsalitang babae na si Kibuloy daw ang nagpadala, o si Kibuloy daw pala ang ipinadala ng kanyang amang Diyos na si Jesucristo upang iyong mga maniniwala o dadaan sa kanya ay maliligtas. Mahina ang pundasyon ng doktrinang ito Ang kahalintulad na biblical passage na maaring pinag-uugutan nito ay ang John chapter 3 verse 16. Quote, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." End quote. Yung Tagalog version naman, sinasabing ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagmamahal sa mundong ito ay ipinadala ang kanyang bugtong na anak upang sino mang maniniwala sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa narrative ni Kibuloy at ng kanyang tagapagsalitang babae, si Panginoong Jesucristo daw ang nagpadala o nagsuko kay Kibuloy sa mundo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kung maniniwala sa kanya, maglalapastangan ito sa konteksto ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, sapagkat ang Diyos ang nagpadala kay Jesucristo upang iligtas tayo ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na siya ring Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob at Haring David, na pinanggalingan din ng lahi ni Jesus. Walang sinasabi sa Biblia na idinelegate pa kay Jesus. Yung idinelegate kay Jesus ng Diyos Ama o
upang tayo ay iligtas, dinelegate pa rin ni Jesus kay Kibuloy. Walang ganun eh. Imbento lang ni Kibuloy yung sinasabi niyang kinausap siya ni Jesus at ipinadala siya sa atin upang tayo ay dapat dumaan muna sa kanya para tayo ay mapupunta raw sa langit. Yung sinasabi niya, pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapupunta sa langit, ay naku, kabulaanan niyang Kibuloy na yan eh. Di ba? Walang pinagugutan yan sa Biblia. May sinasabi ba siyang dahil siya raw ay si Jesus at si Jesus ay siya o isang tao lamang sila o Diyos, and that supposedly they are one and the same God, si Kibuloy na rin daw ang may-ari ng sanlibutan at ang kaluluwa ng sangkatauhan. Naku, paglalapastanganan ito sa salita ng Diyos. Ito pa ang matindi mga kaopinyon. Nag-isip din pala si Kibuloy noon na balang araw daw ay baka daw himukin siyang maging presidente ng Pilipinas. At kapag nagkataon daw, gagawin niyang model ang Philippines para gayahin ng mga ibang bansa. Wala, malabong mangyari yan. Di ba sinabi ni Kibuloy that he is one with Jesus Christ na ang pinapalabas niya siya rin si Yesu Cristo? Di ang dating siya ngayon yung Jesus Christ dito sa Pilipinas. Si Lord Jesus, hindi naman politiko Hindi nakikipagyera si Jesus sa mga NPA. Noong siya ay pinaratangan ng kasalanan, hinarap niya si Poncio Pilato. Pero etong si Kibuloy, kung makapagbintang, meron daw gustong pumatay sa buhay niya para alusot at makaiwas sa kanyang presensya sa Senado. Imbes na maimbitahan siyang tumakbo sa pagka-presidente, iniimbitahan siya ngayon sa Senado para sagutin ang mga reklamong rape, sexual abuse, human trafficking at child abuse na di umano ay kagagawan daw niya. Pero ang mga depensa niya nakakatuwa nga Andyan yung total denial. Pinag-aagawan daw siya ng mga kababaihan kaya maraming nahinggit sa kanya. Mayroon daw banta sa buhay niya kaya ayaw niyang umarap sa Senate hearing. Bugos daw ang Senate hearing. Ginagamit lang daw ito ni Hontiveros at para maging investigation to leverage her political agenda. At ang pinakamahirap paniwalaan kagagawan daw ni PBBM at saka ni First Lady Liza ang persecution laban sa kanya. Ipinagsigawan pa ni Kibuloy na umupa raw si Marcos ng mga mangkukulam sa India upang gamitin laban sa kanya. Kita mo yan? Dinagdag pa ni Kibuloy na nababangag na raw sa droga si PBBM. Mga kaopinyon, ganito ba ang katauhan ni Panginoong Hesukristo na sinabi ni Kibuloy na nagpalit daw sila ng pangalan o di kaya sila ay isa lamang? At may isang katauhan lamang upang ang mga gagawin niya ay ayon sa kagustuhan ng Panginoong Hesus? Marami pang kasinungalingan si Kibuloy. But we only highlighted a few here. Ito, yung SMNI na ibrinodcast si Speaker Martin Romualdez daw ay gumastos ng 1.8 billion sa kanyang travel expenses. Inimbestigahan ito sa Kongreso at lumabas na hindi talaga totoo. Ito pala ay isang fake news kagagawan ng SMNI. Sino ba yung SMNI? Yan kakambal ni Kibuloy. Siya may-ari niyan kinalaban niya si Romualdez. Pati si PBBM. Nung unang suna pa lamang, binabatikos na niya. Tapos kung ano-anong mga sinasabi niyang mga hindi magagandang salita laban kay First Lady Liza Araneta na hindi naman niya masuportahan ng ebidensya. Kasinungalingan nga. Ang sabi sa Biblia, ang pagsisinungaling ay isa sa 7 nakakamatay na kasalanan na kinasusuklaman ng Diyos. Kinamumuhian ng Diyos ang pagsisinungaling o sinungaling na dila. Sinabi yan sa Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 17. Basahin po ninyo yan. At sinabi pa sa Biblia rin, ang taong nagsisinungaling ay napupuot sa taong pinagsisinungalingan nila. Sinabi yan sa Kawikaan, versikulo 26 hanggang 28. At kung napupuot ka sa ibang tao, tinitingnan ng Diyos ang isang napupuot bilang mamamatay tao. Sinabi yan sa chapter 3, verse 15 at 1 chapter 4, verse 20. Pwede po ninyong i-confirm yan sa Bible. Nandun po yan. Kaya mga kaopinyon, kayo na ang humusga kung si Kibuloy ba ay ang Kristong Diyos din natin. Sapagkat yan ang sinasabi niya Basta kami bilang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, lahat ng bagay kayang gawin ni Jesus sapagkat siya ang Diyos. Isa lamang ang hindi niya kayang gawin
Alam nyo ba kung ano yun? Hindi niya kayang magsinungaling. Buti pa si Kibuloy, kayang-kaya niya, paulit-ulit pa. Eh di mas makapangyarihan pala siya kaysa kay Jesus. Oh. Pero ang mabuti kay Jesus ay siyang ating tagapagligtas. Siya ay nakakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Si Kibuloy din ba, mga kaopinyon, nakakapagpatawad ng mga kasalanan upang mapunta ka sa langit? Eh nakikita nyo sa social media, nakikipag-away siya, di ba? At ang dami na niyang kaaway, lumalaki ang mga kaaway, mga hanay ng kanyang mga kaaway, at lumalawak din ang kanyang pagkapuot sa mga nagiging kaaway niya. Ano ang pagkatao ni Kibuloy base sa mga revelasyon at obserbasyon na ito? Kayo na, mga kaopinyon, ang umusga. Hindi man ninyo masambit sa salita, pwede naman sa inyong mga diwa at puso na lamang. Ang importante, tayo ay may takot sa ating Diyos na si Jesus at naniniwala tayo na siya talaga ang tunay na anak ng Diyos Ama na may gawa ng langit at lupa. At si Jesus din lamang ang ating daan, katotohanan at muling pagkabuhay. At kabulaanan siguro yung sinasabi ni Kibuloy na siya ang katotohanan, ang daan at kaligtasan. Walang ganun. Kaya ang konklusyon namin, si Kibuloy na rin ang sumira sa kanyang sarili. He has only himself to blame. At ang dahilan ay ang kanyang mga pagsisinungaling na nagamit niya upang magkamal din ng hindi maipaliwanag na kayamanan. At dahil dito, siya ay naging makapangyarihan. Sa hinaharap niya ngayon, na kasong human trafficking pa lamang life imprisonment na ang maaaring maging kaparusahan. Okay mga kaopinyon, next time uli magdasal po tayo, nagabayan tayo ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang banal na Espiritu Santo na itama ang ating mga pag-iisip upang tayo ay hindi malinlang at mahulog sa bitag ng kasamaan tungo sa ating mga kaligtasan.